Hi guys! Welcome back sa ating channel na Basic J TV. And today's video ay titingnan natin kung ano ang laman nito ng ating outlet and then ng ating switch. So nagwonder din ako kung anong laman ng ating switch ng outlet pala at ng ating switch, kung anong parts meron siya sa loob, paano mag-work tong ang kanyang locking mechanism ng paano mag-lock ang inside dito pag sinaksak natin tong wire na to, ganyan, paano hindi siya mabubunot, secured siya pagka nakasaksak siya. And then paano din siya nag-work kung bubunutin na natin gamit tong ating flat screw. Yan. So yan, samahan nyo ako para malaman nyo din kung paano at kung ano ang nasa loob ng ating mga device na to, switch at ang ating outlet. Tara guys, and wala nang paligoy-ligo ba, tara na! Buksan na po natin. Gamit tong long nose. Ito lang po yung nakalak sa kanya, itong metal na to. Yan, the moment of truth. Ito po yung kanyang laman. So ayan. So ito po yung sa isang linya, and the other side din isang linya. So makapal po yung copper niya. This copper can handle 15 amperes. Yan. So ito pong ano niya, yung nakikita niyong silver, kulay silver, hindi po copper yan, pero ito yung nag-hold ng ng wire inside sa ating pag sinaksak mo siya dito, kasi yung wire ay sumasabit siya dito kasi nakadikit siya dito. Yan. Kabila din. So pag sinaksak ko tong copper wire, yan, makikita nyo yung copper wire ay naiipit siya. So hindi siya mahihila, hindi mo siya mahihila. Tapos nakakonect siya dito sa copper na to. Itong copper na to. So kaya hindi mo siya mahihila basta-basta, kasi yung plate na to ay para siyang spring, and also nag-hold para hindi mo siya mabunot basta-basta. So ito yung socket or outlet natin. So pagtanggal naman, ito yung pagtanggal natin. Yung puti na yan, makikita mo yung puti na yan, isa ng flat screw. Tapos pag kalso mo ng flat screw ay ganito yung mangyayari niya. Itutulak niya yung silver
na kumapit sa wire. Pag tulak niya ay ma-free na yung ano mo, yung wire mo. Kaya siya mabubunot. Kasi hindi na kumakapit yung silver na ano kanina, yung nag-hold ng wire. So ang nangyayari dito, natutulak tong ano natin, yung kumakalso, kaya hindi siya bumibitaw. So ibalik lang muna natin to kasi pinupush siya dito para ma-maintain siya doon sa ilalim. So ganyan lang natin muna para yung ano natin, yung lock natin na nagsisecure ng wire ay ma-push siya sa pababa. And then sa pamamagitan ng pag-push niya pababa ay maano siya, ma-free siya. So yan. So through this puti na ito puti na to, ito yung tumutulak dito. Ito tinutulak niya to. Ito tinutulak niya to para ma-free yung wire, mahila mo siya. So ito yung kumakapit ng wire mismo. So yan, ito yung mechanical or ito yung assembly ng ating outlet sa ating bahay. Ito yung kadalasan. Ano? Ibalik na natin. Yan. So dito naman sa switch, I believe na ganun din yung locking mechanism niya. But tingnan pa rin natin kung paano siya nag-click, nag-switch sa ilalim internally. Kaya ganun din yung process ng pagbukas. Yan. Then taran! So meron siyang spring. Siya yung itong spring nagbibigay ng tension dito sa ating switch. And then ganun pa din yung locking mechanism niya. Yan, meron din yung ano, ito yung lock na niya sa wire. Ganun din katulad ng sa atin sa outlet. Yan, and then ito yung contact point niya. Ito. So dito yung ito naman yung pinaka switch niya, pinaka moving parts ng ating switch. So kung nakikita nyo na umitim na siya kasi gawa ng ano siya, carbon sa pag-switch natin. Yan, no? So madumi siya, gawa ng carbon. Nagbi-build up siya ng carbon every time na switch on and switch off natin. So ito yung contact point din niya. Ito yung didikit dito sa ating kabilang copper part ng ating switch. So gaganyan siya dyan, didikit yan. Pag switch off is puputulin niya, di-disconnect, and then pag switch on is didikit siya dyan para mag-continuous yung power from this side to the other side. So ayan, ganyan lang siya. Then through this this spring, pagka switch on mo, ito ang spring ang magbibigay ng tension dito sa ating
moving parts na to, para kung mag-switch off is itutulak siya permanently ng ating spring sa switch off position. And then pagka in-on natin is ang spring din mismo ang responsible sa pagtulak para mag-maintain yung on position. So ito yung ano natin. So ito ay palaging nakadikit dito sa ating this copper part sa kabilang side para palagi siyang may contact. So ganyan siya. So kung titingnan natin, so pares lang naman yung ano niya, yung locking mechanism ng sa wire. So hindi na natin masyadong anuhin to dito, pares lang naman sila dun sa socket. And dito tayo sa kanyang ano. So itong spring ang magtutulak. Ayan, pag naka-switch off siya, nakaganyan yung spring, and then kung isi-switch on mo, yung spring is gaganito. So palagi siyang nakatulak. Ayan siya. Kung makikita mo to dito ay naka-side siya, nakaganyan. So ito din ay naka-side din siya. So magiging switch on siya palagi. Pero pag off mo naman is hihilain siya ng ano, ng spring to separate galing dito sa ating copper part ng ating switch. So ayan, ganyan lang, on, off, on, off, on, off. So through this mechanical natin switch ay magagawa niya yung trabaho ng spring sa ilalim, kasi hindi naman pwede yung spring yung gagamitin natin. Physically kailangan natin ng plastic para hindi tayo electrocuted or makuryente. Yan. So ganyan lang yung trabaho ng switch. So it can handle also 15 amperes. So parehas lang sila ng ng outlet na to. 15 amperes din yung kaya nito. Yung maximum niya. So nalinis na rin natin. Kung bubuksan nyo ay pwede nyo linisan gamit ng liha itong ating contact points. Yan. So yan, balik ko na. Ang pagbalik is ganun din yung process. Balik mo yung niya, spring at yung niya, yung moving parts. Dapat nasa sentro yan, nasa gitna ng moving parts. And then so medyo may tension to kasi may may spring. Guys, yun nga ang loob niya ng ating switches and ng ating outlets na ginagamit sa usually sa bahay pagka ganitong type ng ating switch. And meron din ibang switch pero ganun din yung mechanical principle nung ating switch. Parehas lang din ito, may spring and may contact points and may plates, copper plates na ginagamit, and pati din sa outlet. So ito more durable lang to na siya na outlet kasi hindi siya basta-basta na plastic, kundi may pagka siya, may pagka ceramic siya na plastic. So pagka nagkasunugan is hindi to siya nagka-catch fire. So mas magandang klaseng ganitong switch ang gagamitin and outlet ang gagamitin natin sa ating bahay. So yan lang po guys, don't forget to like and comment na rin and subscribe sa ating channel para sa karagdagan and more videos na ating i-upload sa ating channel na to. Basic JTV is now signing off.
Thank you and God bless. Bye-bye!